Nasa Pilipinas pa lang ako, nakikinig na ako kila Sir Neb. At nang matuklasan ko itong channel mo Sir Dave, dito ko naisipang magbahagi ng karanasan ko sa Qatar. Ako si Maya, isang OFW yung nagtatrabaho sa Qatar bilang cleaner sa isang malaking staff accommodation malapit sa construction site. 6 na palapag ang building, mahabang hallway, pare-pareho ang pinto. Panggabi ako, mas tahimik, mas malamig, mas kaunti ang tao. Ang laundry room ay nasa ground floor sa pinakandulo ng building. Maliit lang, 3 washing machine, 2 dryer, isang fluorescent light na palaging kumikislap-kislap. Doon ako madalas magpunta tuwing 2:00 ng madaling araw para maglaban ng sarili kong damit. Kasi libre ang kuryente sa oras na yon at wala nang pila. Noong unang gabi, wala akong napansin. Hanggang sa sumunod na gabi, habang naglalakad ako pababa ng hagdan, narinig ko ang mahina pero malinaw na pag-iyak. Akala ko babae. Siguro may OFW na homesick. Normal lang yon. Lahat kami may ganong gabi. Pero habang papalapit ako sa laundry room, napansin kong wala namang ilaw sa loob at wala ring bukas na washing machine. Pagbukas ko ng pinto, tumigil ang iyak. Tapos naging sobrang tahimik. Nagkibit balikat ako. Baka guni-guni ko lang. Pagod o baka kulang lang talaga ako sa tulog. Noong 3 gabi, bumalik ang iyak. Mas malinaw na. Hindi babae kundi isang bata. Napahinto ako sa may pinto ng hagdan. Hindi ako agad bumaba. Nakinig muna ako. Parang may humihikbi. Pasulpot-sulpot na parang pinipigilan. May tao ba dyan? Mahina kong sabi. Wala namang sumagot. Pero hindi rin tumigil ang iyak. Bumaba ako ng dahan-dahan. Ramdam ko ang lamig ng sahig kahit nakasapatos ako. Pagdating ko sa laundry room, bukas ang ilaw kahit sigurado akong pinatay ko yon kanina. At doon ako merong nakita. Isang bata nakaupo sa tabi ng washing machine. Nakatalikod. Maliit lang ito. Manipis ang braso. Nakaputing damit na parang damit pang bahay. Nakayakap sa tuhod. Umiiyak. Uy, okay ka lang? Nawawala ka ba? Tanong ko kahit kinakabahan. Hindi siya sa akin tumingin. Lalo lang siyang umiyak. Lumapit pa ako ng isang hakbang. Doon ko napansin na hindi naman gumagalaw ang washing machine pero parang may tunog ng tubig sa loob. Hindi ko marinig ang paghinga niya. Iyak lang. Walang hinga. Lahat singhot. Nasaan ang magulang mo? Tanong ko ulit. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi pa rin siya humarap sa akin. Napansin ko din na hindi dumidikit ang paa niya sa sahig. Parang anino lang yun. Biglang humina ang ilaw. Pumislap ng mabilis. Tapos bumalik sa normal. Tapos bigla siyang nawala. Walang tunog. Walang bukas na pinto. Kaya hindi ko alam kung saan siya napunta. Nanlalamig ang likod ko. Lumabas agad ako ng laundry room. Iniwan pati ang dala kong damit. Umakyat ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Kinabukasan, tinanong ko ang isang kasamahan. May bata ba talagang nakatira dito? Nagkatinginan sila. Bakit mo tinatanong? Sabi ng isa. Hindi ko na itinuloy. Ngumiti na lang ako. Pero simula noon, iniiwasan ko na ang laundry area sa madaling araw. Hanggang sa isang gabi, kahit nasa kwarto ako, narinig ko ulit ang iyak at alam kong hindi na siya guni-guni lang. Hindi ko na sana babalikan ang laundry room. Matapos ang gabing narinig ko ang iyak mula sa mismong loob ng kwarto ko. Sinigurado kong sa umaga na lang ako maglalaba. Kahit mahaba ang pila, kahit puyat, mas okay na yon kaysa marinig ko ulit ang tunog na yon.
Pero isang gabi, bandang 2:00, ginising ako ng malakas na pagkatok sa pinto. Maya, ikaw ba yan? May naririnig ka rin ba? Sabi ng kasamahan kong si Asha. Pagbukas ko ng pinto, maputla siya. May batang umiiyak sa hallway. Kanina pa. Dugtong pa niya. Kinabahan na naman ako. Magkasama kaming lumabas. Tahimik ang hallway. Walang tao. Patay ang karamihan ng ilaw. Pero malinaw na malinaw ang tunog. Iyak ng bata. Paputol-putol. Parang nahihirapang huminga. At papunta yun sa iisang direksyon. Sa laundry room. Baka may iniwan na anak ang bisita. Pilit kong sabi kahit alam kong imposible. Bawal ang bata sa accommodation. Maigpit ang rules. Habang papalapit kami, bumibigat ang hangin. Parang humina ang tunog sa paligid. Wala na akong masyadong marinig. Yung iyak na lang. Pagbukas namin ng pinto, sabay kaming napaatras. Bukas ang lahat ng washing machine. Umiikot pero walang laman. At sa gitna ng silid, nandoon ang bata. Hindi na siya nakaupo. Nakatayo na siya ngayon. Nakaharap sa amin. Mukha siyang mga 6 o 7 taong gulang. Basa ang buhok, maputla ang balat. Ang mata niya parang laging umiiyak kahit hindi na tumutulo ang luha. Ate, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paanong hindi ako napasigaw. Parang may pumipigil sa lalamunan ko. Si Asha napaluhod na lang tapos umiyak. Hindi ko makita si mama. Sabi niya babalik siya. Sabi ng bata. Sa likod niya, napansin ko ang sahig. May mga marka ng sunog. Parang matagal nang tinatakpan pero hindi tuluyang nawala. Biglang bumilis ang ikot ng mga washing machine. Isa-isa silang umingay. Kumislap ang ilaw tapos puro kadiliman na lang ang nakita ko. Matapos ng ilang segundo, bumalik din. Lumapit ang bata sa amin. Sa bawat takbang niya, bumababa ang temperatura. Nanigas ang kamay ko. Hindi ko maramdaman ang paa ko. Dito po ako natulog. Mainit. Sabi niya, sabay turo sa isang lumang dryer sa sulok. Doon ko naalala, may chismis dati. Sunog. Matagal na. Hindi na masyadong pinag-uusapan ngayon. Hindi ka na dapat nandito. Tapos na yung trahedya. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Biglang pumatay ulit ang lahat ng ilaw. Sa dilim, narinig ko ang iyak niya. Sobrang lapit na. Parang nasa tabi ko na lang ang bibig niya. May malamig na kamay na humawak sa pulsuhan ko. Napapikit ako, napadasal. Kahit halo-halo ang salita, kahit putol-putol, basta tumigil lang. Biglang bumukas ang emergency lights. Tapos wala na yung bata. Tahimik na ulit ang laundry room. Namatay ang mga washing machine. Amoy sunog ang hangin. Kinabukasan, hindi kami pumasok agad sa trabaho. Nagkalat ang balita. Hindi lang pala kami ang nakakita. May guard, may isang cleaner sa kabilang wing. Pare-pareho ang kwento. May bata na umiiyak sa laundry room. Doon na nagsalita ang matagal ng staff. May batang naiwan daw noon sa laundry room habang naglilinis ang nanay niya. Nagkaroon ng sunog sa dryer. Hindi agad napansin. Matapos ang sunog, isinara raw ang isang bahagi ng silid. Pero kalaunan, binuksan ulit na parang walang nangyari. Hanggang ngayon, pag dadaan ako sa ground floor, sarado na ang laundry room. May tape sa pinto. May karatula ang under maintenance. Pero tuwing madaling araw, kapag tahimik ang building, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang mahina at putol-putol na iyak. Pero ako, hindi ko naman na
narinig, at kung may maramdaman akong kakaiba, hindi ko na lang pinapansin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Paulo at isa akong OFW sa Italy. Nagtatrabaho ako bilang kitchen assistant sa isang maliit na restaurant. 3 buwan pa lang ako nun sa bansa at tulad ng karamihan sa amin, ang una kong problema, yung matitirahan. May nag-offer sa akin ng murang apartment, isang lumang building sa isang tahimik na kalye. Medyo malayo sa sentro, pero walking distance lang naman sa bus stop. Walang pangalan ng gusali. Kulay gray, 4 na palapag. Okay na to. Mura, wala ring istorbo. Sabi ko sa sarili ko. Sa unang linggo, normal lahat. Maliit ang unit, isang kama, lumang aparador, maliit na kusina at banyo na may basag na salamin. Pero gumagana ang lahat. Tahimik sa gabi, sobrang tahimik. Minsan parang walang ibang nakatira sa buong building. Ganon yung pakiramdam. Napansin ko din na parang wala akong nakakasalubong. Parang walang kapitbahay, walang ingay ng TV, walang mga yabag. Kahit sa umaga, parang ako lang ang tao sa lugar. Isang gabi, tinanong ako ng kaibigan kong si Rico, kapwa din Pinoy. San ka nga ulit? Sinabi ko ang pangalan ng kalye. Sigurado ka? Wala akong maalalang may apartment dyan. Tanong niya. Luma lang siguro, hindi sikat. Sabi ko. Kinabukasan, may napansin akong kakaiba. Pag uwi ko galing trabaho, bukas ang ilaw ng sala. Sigurado naman akong pinatay ko yon. Pero akala ko, nakalimutan ko lang dahil sa pagod. Pero nang buksan ko ang cellphone ko para mag-check ng signal, napansin kong wala akong data, wala ring signal, kahit isang bar. Lumabas ako saglit sa hallway, doon lang bumalik ang signal. Pagbalik ko sa loob, wala na ulit. Nang ikalawang linggo, nagsimula ang mga malinaw na pakiramdam. Parang may nagmamasid. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko, lalo na tuwing gabi, kapag patay na ang lahat ng ilaw at nakahiga na ako. May mga sandaling akala ko may gumagalaw sa kusina, mahinang kaluskos, tunog ng paa sa tiles, pero pag bumabangon ako, nawawala. Isang gabi, tinawagan ko si Rico sa video call. I-check mo nga sa Google Map yung address ko. Na-curious na ako. Sabi ko. Tahimik siya habang nagtatype. Paulo. Oh. Wala naman. Ha? Walang lumalabas. Kalye lang, walang building. Baka mali spelling mo. Inulit niya. 2 hanggang 3 beses pa. Wala talaga. Sabi niya ulit. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa paligid ng apartment. Biglang parang mas sumikip, mas madilim, mas malamig. Tinignan ko ang bintana. Napansin ko na hindi ko makita ang kabilang building, kahit dapat meron. Parang may manipis na anino na nakatakip sa labas. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Bandang 3:00, nagising ako sa pakiramdam na may nakaupo sa gilid ng kama ko. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Pilit kong sinasabi sa sarili na panaginip lang. Pero naramdaman ko ang bigat at ang lamig. Pagmulat ko ng mata ko, wala naman. Kinabukasan, diretso akong nagpunta kay Rico. Pwede ba muna ako makituloy sa'yo? Kahit ilang gabi lang? Tanong ko agad. Hindi ka na babalik dun, no? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang pakiramdam na parang hindi na dapat tirahan ang lugar na yon. Sige, dito ka muna. Walang problema. Sabi niya. Nang gabing yon, sa bahay niya ako natulog. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo,
Mahimbing ang tulog ko. Pero bago ako pumikit, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Kung wala sa mapa ang apartment na tinirahan ko, saan talaga ako nakatira noong mga gabing yun? 3 gabi akong nakituloy kay Rico. Payapa ang apartment niya. May ingay ng kalsada, may tunog ng kapitbahay, may mga tunog na normal at doon ko napansin kung gaano ka hindi normal ang lugar na tinirahan ko. Pero kahit ligtas ako, hindi ako mapakali. May mga gamit pa akong naiwan doon. Passport copy, ilang damit, at ang pinaka-importante, ang unang padala kong pera na tinago ko sa maleta ko. Kailangan kong balikan. Samahan kita, sabi ni Rico. Okay lang kahit ako na lang, saglit lang naman yon. Sabi ko, kahit alam ko sa sarili kong nagsisinungaling lang ako. Pero sumama pa rin siya. Tanghaling tapat kami pumunta. Maliwanag, may araw. Sabi ko sa sarili ko, kung may maliman doon, lalabas yun sa liwanag. Pagdating namin sa kalye, huminto si Rico. Paulo, sigurado ka rito? Nakatayo pa rin ang building. Pareho ng itsura. Luma, pero may mali. Sarado ang lahat ng bintana. Walang kortina. Parang walang laman. Pagpasok namin sa lobby, bumigat ang hangin. Hindi gumagana ang ilaw. Natural na liwanag lang na nanggagaling sa bintana. Parang abandonado. Bulong ni Rico. Umakyat ako sa hagdan, sa ikalawang palapag. Bawat takbang, parang bumibigat ang dibdib ko. Pagdating namin sa tapat ng unit ko, nakabukas ang pinto. Sigurado akong sinara ko yun. Pumasok ako mag-isa. Naiwan si Rico sa hallway. Sa loob, nandun pa rin lahat. Kama, aparador, kusina. Pero may kakaiba. Mas makitid ang mga pader. Parang mas lumiit ang espasyo. Ang salamin sa banyo, mas basag na. At sa mga bitak nito, parang may gumagalaw na anino. Habang nag-iimpake ako, may narinig akong mahina ngunit malinaw na yabag sa hallway. Akala ko si Rico. Sandali lang, sigaw ko. Pero walang sumagot. Lumapit ang yabag sa loob ng unit. Mabagal at mabigat, parang may hinihilang paa. Paglingon ko sa pintuan, wala si Rico. Pero may anino sa sahig. Hindi tugma sa hugis ng pinto. Mas mahaba, mas manipis at parang gumagalaw kahit hindi gumagalaw ang ilaw. Biglang bumukas ang aparador sa likod ko. Sa loob, wala na ang mga damit ko. Sa halip, may lumang maleta, maliit at sa ibabaw nito, may papel na kulay dilaw. Parang matagal nang nandun. May pangalan. Nanginig ang kamay ko sa sobrang takot. Hindi ko na binuksan ng maleta. Tumakbo ako palabas ng unit. Pababa ng hagdan. Sumisigaw kay Rico. Nakita ko siya sa labas ng building. Maputla at hinihingal. Akala ko na wala ka. Biglang hindi kita makita sa loob. Parang nag-iba ang itsura ng hallway. Sabi niya. Hindi na kami nag-usap. Umalis kami agad. Kinabukasan, bumalik si Rico sa kalye kasama ang isa pa naming kaibigan at isang lokal na kakilala. Wala na ang building. Kalye lang, bakod, lumang puno. Walang bakas na may 4 na palapag na gusali ron. Lumipat na ako ng tirahan sa ibang lugar. Mas mahal, mas maliit pero payapa. Nasa mapa na rin. May kapitbahay. At okay lang kahit maingay. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang susi ng unit na yun. Isa ako sa mga madalas makinig, pero silent listener lang. Gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leia. Isa akong OFW dito sa Taiwan.
Nagtatrabaho ako sa isang electronic factory sa may Taichung. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. Nagsimula lahat noong unang buwan ko sa factory. Night shift ako, 8 PM hanggang 8 AM. Medyo tahimik lang sa floor namin kasi automated naman halos sa mga machine. Kadalasan, 5 lang kami sa area. 3 Pinoy, 1 Vietnamese at 1 lokal na Taiwanese supervisor. Sa una, normal lang lahat. Pero nung lumipat ako sa dormitory na katabi ng factory, doon na nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko. Yung dorm namin, luma na. 3 palapag. May mga kalawang sa bakal na hagdan at amoy langis ang hangin kahit gabi. Ako lang mag-isa sa kwarto kasi may day off yung isa kong kasama. Una kong napansin, parang laging may yabag sa hallway kahit 10 oras na ng gabi. Akala ko nung una, may bumalik lang na worker o may nag-CR. Pero pag sumilip ako sa pintuan, walang tao. Tahimik. Tapos biglang maririnig mo ulit yung tunog ng tsinelas sa sahig. Hindi ko pinansin. Inisip ko baka imagination ko lang, dala ng pagod. Pero nang sumunod na gabi, habang nag-aayos ako ng uniform sa cabinet, napansin kong may babae sa salamin. Hindi ko refleksyon. Nakatayo siya sa likod ko. Nakayuko, mahaba ang buhok, at suot yung old style uniform ng factory. Kulay asul na may name patch sa dibdib. Paglingon ko sa likod, wala namang tao. Hinilabutan ako. Pero hindi ko masabi sa iba kasi baka sabihin nila, arte lang. Kaya tinulog ko na lang, kahit hirap akong pumikit dahil parang may naririnig akong may hinang hikbi sa gilid ng kama. Kinabukasan, nagkwento ako sa isa kong kabatch na si Maribik. Sabi niya, "Ay nako, wag mong pansinin. Dati pa raw may ganyang kwento dyan sa dorm na yan." Anong kwento? Yung dati raw na worker, babae rin, nagpakamatay dyan mismo sa kwarto mo dahil hindi nakayanan ang pressure sa trabaho. Doon ako natigilan. Bigla akong naalala yung uniform na suot ng babae sa salamin. Parehong-pareho sa luma nilang design na hindi na ginagamit ngayon. Pagkatapos kong malaman na may nagpakamatay pala sa kwartong tinutuluyan ko, halos hindi na ako mapakali. Pero wala akong choice. Night shift pa rin kinabukasan at kailangan kong matulog sa umaga. Pag uwi ko galing sa work, 8:00 na ng umaga. Maliwanag na sa labas, pero sa loob ng dorm, madilim pa rin kasi sarado ang mga kortina. Nagubad lang ako ng uniform, nagpalit ng pambahay, at humiga. Pagod na pagod ako, pero hindi ako makatulog. Parang may mabigat na presensyang nakabantay sa akin. Mga bandang 10:00, nakatulog rin ako. Pero ilang minuto lang, may naramdaman akong humihila sa kumot ko. Akala ko guni-guni lang. Hinila ko pabalik. Pero biglang may malamig na kamay na dumampi sa paa ko. Mahaba ang kuko, malamig ang kamay. Napabalikwas ako at doon ko nakita sa paahan ng kama ko isang babae. Basang-basa ang buhok at suot pa rin yung lumang factory uniform. Hindi ko makita ang mukha niya, pero naririnig ko yung mahina niyang pag-iyak. Parang, tulungan mo ako. Pero may halong hikbi. Gusto kong tumakbo, pero ayaw gumalaw ng katawan ko. Para akong na-paralyze. Tapos unti-unti niyang inangat ang mukha niya. Itim ang mga mata niya at may tali sa liig.
parang bakas ng pagkakabigti. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Napasigaw din ako, sabay takbo palabas ng kwarto. Pagbaba ng hagdan, halos madulas ako. Pero buti may nakasalubong akong Vietnamese na katrabaho. Tinanong niya ako kung okay lang ako, pero hindi ko na nasagot. Puro luha at hingal lang ang lumalabas sa bibig ko. Pagbalik ko kinabukasan, lumapit sa akin si Marivic. "Leia, hindi ka na dapat doon matulog. Lahat ng naging roommate niya noon, may karanasan din ng ganon. Yung iba, napatransfer ng factory." Pinakiusapan ko ang HR na ilipat ako ng dorm at pumayag naman sila pagkatapos kong sabihing may kakaibang nangyayari. Mula noon, hindi na ako bumalik sa kwartong yon. At nang makalipat ako, naging maayos naman na ang mga sumunod kong araw sa Taiwan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Randy. OFW ako sa Taipei. Foodpanda rider ako dito, halos 2 taon na. Gabi ako kadalasan nagbabike kasi mas malamig at mas kaunti ang sasakyan. Pero minsan, sa gitna ng tahimik na kalsada, may mga bagay kang mas gugustuhin ng hindi mo makita. Noong nangyari to, mga bandang 10:00 ng gabi, medyo umuulan ng mahina. Yung tipong ambon lang. May order akong kukunin sa isang maliit na noodle shop sa may Shilin District. Tapos i-deliver ko raw sa address na nasa may daan papuntang bundok. Medyo nagulat ako kasi bihira akong makakuha ng delivery papunta roon. Usually, residential area lang. Habang paakyat ako sa daan, unti-unting nawawala ang mga street light. Ang liwanag lang ay galing sa ilaw ng bisikleta ko at sa ulan na tumatama sa helmet. Tahimik ang paligid. Halos walang dumadaan. Puro mga puno at bakanting lote ang nasa paligid ng kalsada. Tinignan ko ulit yung mapa. Sabi dun sa mapa, 200 meters na lang bago makarating sa address. Pagdating ko sa lokasyon, nakita ko lang ay isang lumang bahay. Parang abandonado. May gate pero bukas at may maliit na ilaw na kumikislap sa may pintuan. Tinext ko yung customer na nasa labas na ako. Walang reply. Tumawag ako pero cannot be reached. Nag-aalangan ako kung aalis na lang ba ako. Pero bigla kong narinig yung mahina pero malinaw na boses ng babae mula sa loob. "Dito, iwan mo lang sa may pinto." Kinilabutan ako. Hindi ko makita kung sino yun kasi madilim sa loob. Pero narinig ko ulit, mas malapit na. "Salamat ah, matagal na ako nagugutom." Inilapag ko agad yung plastic ng noodles sa harap ng pinto at tumalikod na ako. Pero habang nilalakad ko paalis yung bisikleta ko, napansin kong wala nang ilaw yung bahay. Tahimik na ulit ang paligid. Pagbalik ko sa main road, biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Notification daw na delivery complete. Ang nakapagtataka, walang nag-confirm at walang payment record. Tapos napansin ko sa app yung order history, biglang nawala. Hindi ko na pinansin, baka system glitch lang. Pero simula nun, sa tuwing dadaan ako sa daang yun, may nakikita akong babaeng naka-white raincoat na nakatayo sa gilid ng kalsada kahit walang ulan. At minsan, parang nakangiti siya habang nakatingin sa mga rider na dumadaan. Pagkatapos nung kakaibang deliver na yun, halos 1 linggo kong iniiwasan yung daan papuntang bundok.
Kahit mas malayo ang ruta ko, nililibot ko na lang para hindi doon dumaan. Pero minsan, hindi mo talaga maiiwasan. Isang gabi, bandang 11:00, malakas ang ulan. Kaunti lang ang order. Kaya nang tumunog ang app, kinuha ko agad. Pagtingin ko sa pick up at drop point details, kinilabutan ako. Pareho ulit ang address ng noodle shop at yung bahay sa bundok. Akala ko glitch lang ulit. Pero may order ID, may bayad, at may pangalang Miss Lynn. Naisip kong baka ibang customer na pareho lang ng lugar. Pinilit kong wag isipin yung nangyari nung nakaraan. Kinuha ko yung order, 2 mangkok ng noodles, tapos umakyat ako ulit sa daan. Mas malakas ngayon ang ulan. Halos wala akong makita sa kalsada. Ang ilaw lang galing sa headlight ng bisikleta ko, tumatama sa mga basang dahon sa gilid. Paglapit ko sa lumang bahay, sarado na yung gate. Pero may nakasulat na papel. Iwan na lang sa may pinto. Parehong sulat, parehong lugar. Kinabahan ako. Habang lumalapit ako sa pinto, napansin kong bukas ng bahagya at may ilaw na galing sa loob. Dinig ko yung mahinang tawa ng babae, paulit-ulit, parang mula sa ilalim ng bahay. "Salamat ikaw lang ang bumabalik." Hindi ko na binuksan pa. Inilapag ko lang ang pagkain sa tapat ng pinto at naglakad pa atras. Pero bago ako makalayo, may kamay na lumabas mula sa loob. Tuyong-tuyo at nangingitim at hinawakan ng bisikleta ko. Sabay narinig ko yung boses. Mas kakaiba na. "Huwag ka munang umalis. Nagugutom pa ako." Nabitawan ko ang bisikleta at tumakbo pababa sa kalsada kahit malakas ang ulan. Narinig ko sa likod ko yung mga yabag. Mabilis, parang hinahabol ako. Tapos bigla akong nadulas. Tumama yung ulo ko sa simento. At paglingon ko, may babae sa gitna ng daan. Nakaputing raincoat, basa at may itim na marka sa liig. Parang sa taong nagbigti. Tapos, ngumiti siya. "Salamat sa noodles, Randy." Pagdilat ko, nasa ospital na ako. Ayon sa mga kapwa ko rider, nakita raw nila akong nakahandusay sa gilid ng kalsada. Basang-basa, walang bisikleta, at may marka sa braso ko, parang paso. Matapos ang ilang araw, nakarecover ako. Bumalik pa rin naman ako sa pagdi-deliver kasi yun ang trabaho ko. Pero mula nun, hindi ko na ulit nakuha yung booking na yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po. Libangan ko dito sa Kuwait ang mga horror stories, lalo na yung mga kwento mo, Sir Dave. Tawagin niyo na lang po akong Shai, isang domestic helper sa Kuwait. 2 buwan pa lang ako nun sa bahay ng amo kong lalaki na si Sir Hassan. Nasa late 40s na siya at bihirang umalis ng bahay. Mabait siya, sobrang bait sa totoo lang. Hindi siya sumisigaw at laging maayos kausap. Ang problema, hindi siya madalas matulog. O yun yung akala ko. Sa unang linggo ko pa lang, napansin ko na tuwing magigising ako ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw para uminom ng tubig, laging bukas ang ilaw sa sala at nandun siya, nakatayo lang. Hindi naman siya nanonood ng TV, hindi rin nagsiselfone, as in nakatayo lang, sa harap ng pader. Noong una, binaliwala ko. Baka may iniisip, baka ganun lang talaga ang mga tao rito. Pero gabi-gabi, paulit-ulit. Isang madaling araw, naglakas loob akong bumati. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin
Nakangiti. Yes, go back to sleep. Sabi niya. Normal lang naman. Pero habang naglalakad ako pabalik sa kwarto, napansin ko sa gilid ng mata ko na parang humahaba ang anino niya sa sahig. Parang may isa pang anino na hindi tugma. Matapos yun, hindi na ako mapakali. Napapadalas ang bangungot ko. Panaginip na may taong nakatayo sa loob ng kwarto ko. Hindi gumagalaw, nakatingin lang. Pagmulat ng mata ko, pawis na pawis ako. At bukas ang pinto ng kwarto ko kahit sigurado akong sinara ko yun. Nung sumunod na gabi, mas lumakas ang loob ko. Lumabas ako ulit sa sala. Nandun na naman siya. Pero iba na. Hindi siya nakaharap sa pader. Nakaharap na siya sa akin. Diretso. At doon ko nakita, dalawa ang anino niya sa sahig. Magkadikit pero hindi magkapareho ang galaw. Ang isa, normal. Ang isa naman, parang may sariling buhay. Nanginginig ang tuhod ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya natutulog. Hindi siya sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ramdam ko ang lamig sa hangin. Parang may humihigop ng init sa buong sala. Because someone else is awake. Sabi niya. Napaatras ako. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Walang humawak sa switch. Sa salamin ng cabinet, nakita ko ang refleksyon niya. Pero wala ang mukha niya sa salamin. Blankong hugis lang. Napasigaw ako. Tumakbo ako papuntang kwarto. Isinara ko ang pinto at tinakpan ng tenga ko habang may naririnig akong mabibigat na hakbang sa labas. Isang boses ang pabulong na paulit-ulit kong naririnig. Tapos biglang dumilim ang paningin ko. Nagising ako, umaga na. May kumakatok sa pinto. Boses ni Sir Hassan. Normal. Paglabas ko ng kwarto, maliwanag ang buong bahay. Amoy kape at tinapay. Nakaupo siya sa mesa, nagbabasa ng dyaryo. Are you okay? You were screaming last night. Bad dream? Tanong niya. Nanlamig ako. Tinanong ko siya kung lumabas ba siya sa kwarto kagabi. Napakunot ang noo niya. No, I sleep early. Always. Tinignan ko ang sahig. Isa lang ang anino niya. Tinignan ko ang salamin. May mukha siya. Normal naman. Napaupo ako. Nanginginig pa rin. Doon ko lang na-realize. Panaginip lang lahat. Bangungot. Siguro pagod ako. Tsaka homesick. Mula noon, hindi ko na siya nakitang gising ng madaling araw. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Mapagpalang araw po. Gusto ko lang sanang ibahagi ang naranasan ko dito sa Taiwan. Madalas akong makinig dito sa PNT Stories. Sana po, marinig ko ang sarili kong kwento dito. Ako si Eugene, 27 years old, isang OFW sa Taiwan. 2 taon na akong nagtatrabaho sa isang electronic factory malapit sa lungsod. Malaki yun, malamig ang lugar, at halos walang masyadong bintana. Sanay na kami sa tunog ng makina. Sa umpisa, nakakabingi. Kalaunan, parang normal na lang. Night shift ako, 7 PM hanggang 7 AM. May isa kaming katrabaho. Kapwa rin Pinoy. Tahimik siya pero palangiti. Siya yung tipo ng taong laging unang dumarating at huling umuuwi. Ang palagi niyang sinasabi, mas okay ng pagod, basta malaki ang sahod. Isang gabi, may nangyaring aksidente. Hindi ko nakita mismo. Nasa kabilang linya ako ng production nang marinig ko ang sigawan. Tapos ang tunog ng emergency alarm. Kinabukasan na namin nalaman, nadulas daw yung katrabaho namin habang naglilinis ng makina. Tapos nabagok ang ulo. Nagluksa kaming lahat. Yung altar sa locker area, may kandila at bulaklak.
at litrato ng katrabaho namin na naka-uniform pa. Pagkatapos ng ilang araw, tinanggal din yon. Tuloy ang trabaho. Ganon talaga. Akala namin, tapos na. Isang madaling araw, bandang 3:00, napansin kong umaandar ang isang makina sa dulo ng linya. Patay ang breaker ng area na yon. Doon mismo nangyari ang aksidente. Lumapit ang supervisor namin. Tinanong kung sino ang nagbukas nun. Walang sumagot. Habang papalapit ako, nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa harap ng makina. Naka-uniform, nakakap, nakatalikod. Sinabihan ko siyang bawal doon. Pagharap niya, siya yung katrabaho naming namatay. Ang putla niya, pero ang mata niya parang pagod na pagod. Gusto ko magsalita pero walang boses na lumalabas. Sa isang kisap mata, nawala siya. Kasabay nun, tumigil ang makina. Sinabi ko sa sarili ko na hindi yun totoo. Imposible. Patay na siya. Pero kinabukasan, may isa pang nakakita. Tapos dalawa. Hanggang sa halos buong night shift namin, may kanya-kanyang kwento. May nakikita raw na lalaking naglalakad papunta sa locker area. May narinig na may nagtatap ng ID sa gate kahit walang dumadaan. Pinakamatindi ang nangyari sa akin isang gabi. Mag-isa ako naglilinis sa area ng lumang makina. Yung mismong pinangyarihan. Tahimik naman. Biglang bumukas ang makina. Isa-isa. Parang may nag-uon. Sa pagitan ng mga ilaw, nakita ko na naman siya. Nakatayo sa tabi ko. Amoy langis at malamig ang hangin. Dahan-dahan siya nagsalita. Hindi pa tapos ang shift ko. Nanlambot ako. Kailangan mo na magpahinga. Pabulong kong sabi. Tumingin siya sa makina, tapos sa akin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nang nagbukas ang emergency lights, mag-isa na lang ako. Pero sa sahig, may bakas ng paa, papunta sa locker area. Kinabukasan, hindi na namin kinaya. Lumapit ang mga Pinoy sa management. Kahit hindi sila naniniwala, pumayag sila na ipabindisyon ang pwesto. Isang linggo, dumating ang isang pare kasama ang ilang manggagawa. Tahimik ang buong pabrika. Nakapatay lahat ng makina. Habang nagwiwisik ng holy water sa lugar kung saan nangyari ang aksidente, biglang humangin kahit sarado ang pinto. Saglit kong nakita sa gilid ng mata ko ang isang aninong nakatayo sa dulo ng linya. Nang banggitin ng pare ang huling dasal, parang may kakaibang dumaan sa buong factory na presensya. Pagkatapos nun, wala na. Wala nang umandar na makina sa madaling araw. Wala nang nagtatap ng ID. Wala na ring naglalakad sa locker area. Bumalik sa normal ang lahat. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako dito.